Hello mga kanegosyo, magandang umaga. Salamat muli sa iyong pagdalaw sa aming channel. Kung naalala nyo ay noong nakaraang video ay diniscuss ko ang 5 katangian ng pagiging negosyante. Ito naman ang aking kabaliktaran ng yung kailangan mong iwasan. 5 katangian na kailangan mong iwasan pag ikaw ay nagninegosyo o papasok pa lang sa negosyo. Kaya guys, ito ulit paalala ko lang. Disclaimer lang po sa lahat na aking taga-subaybay ng aming YouTube channel. Ito ay aking pananaw at ito lang yung in-apply ko sa akin sarili para kahit papano ay magpatuloy ako sa aking negosyo at umangat ako kahit konti sa aking negosyo. At ito rin ang sinishare ko ngayon para makatulong ako o maiba ko yung mindset ninyo pagdating sa negosyo. Kaya guys, siguro umpisa na natin para maibigay ko na sa inyo yung 5 sikreto ko o 5 bagay na kailangan iniwasan ko pagdating sa pagninegosyo. Muli guys, wala na siguro tayong hinihintay, kaya i-discuss na natin. Number 1 sa aking listahan o sa aking ginawa ay iniwasan ko muna ang number 1, pamilya o kaibigan. Bakit ko nasabi? Pamilya mo na nga yan at kaibigan mo na yan. Dapat close kayo. Pero may mga bagay-bagay kasi na kailangan mo muna silang iwasan. Kasi iba yung tingin nila pag ninegosyo ka na May pera ka na. Meron ka ng araw-araw ka may pera. May income ka. Pumapasok. Sila rin kasi yung taong lumalapit sa iyo pagdating sa problema. Pagdating sa pinansyal. Sila rin yung taong masasabi ko na ikaw ang hihiraman dahil alam nila negosyante ka, may pera ka, marami kang pera ang tingin nila. Yun lang ang pagkakaiba sa aking pananaw. Bakit ko sinabing kailangan natin iwasan muna sila? Bakit? Kasi pagdating sa mga pinansyal, tayo ang unang-unang nilang tinatakbuhan. Tayo rin ang unang-unang nilang nilalapitan pagdating. Hindi ko sinabing maging maramot ka. Pero kung nagsisimula ka pa lang, ay kailangan mo silang iwasan. Kasi yung mga taong nito, sila yung taong manghihiram sa'yo, mangungutang sa'yo. Hindi mo sila maindian dahil pamilya mo nga sila kaibigan mo sila Pero hindi mo naman alam kung kailan sila magbabayad. Hindi mo naman alam kung kailan silang makakatulong sa'yo pagdating sa pinansyal, di ba? Minsan, pinapautang mo na, hindi mo pa alam kung kailan magbabayad. Kung magbabayad man, minsan sasabihin sa'yo wala pa. Siyempre, nahihiya ka na Imbis na sana yung pera na linaan mo sa pautang, ay pinuhunan mo pa rin pandagdag sa negosyo mo. Para sa ganun, tumutubo. Pero kung pautang mo lang sa kanila, hindi yun makakatulong. Bakit ko nasabi? Dahil ganito lang yun. Pag nagsisimula ka pa lang kasi, mahalaga yung bawat pera na pumapasok. Hindi ibig sabihin na may pera ka, may panghiram, may extra ka na panghiram mo. Hindi Pag bumabangon ka pa lang o nagpapalago ka pa lang o nagpalago ka pa lang, yung pera na yun, pandagdag mo sana sa puhunan na pwede mong magpatubuan at pwede kang kumita. Pero kung napahiram mo na, tulog ang pera sa kanila. Kaya ako nasabing iwasan mo muna. Hindi natin masamang tumulong. Pero pag nagsisimula ka pa lang, sila muna ang iiwasan mo. Oo, sige, sabihin natin mabait ka. Kailangan mo silang tulungan. Kung nangihiram siya ng 1,000, pahiram mo muna kalate, 500. Bakit ko nasabi? Ganito lang yun Para matuto rin sila gumawa ng paraan o dumiskarte na hindi sa'yo lahat na itutulong. Pwede kang tumulong, pero kung pwede, kalate muna. Parang makahanap din sila ng paraan na sila mismo ay gumawa ng paraan para mabuo nila yung pangangailangan nila. Pero kung habang maaga, paangat ka pa lang, sila ang dapat mo muna silang iwasan. Hindi ko sinabing maging maramot ka, iwasan mo muna. Pag meron ka na, saka ka tumulong. Okay. Number 2, ang mabibigay ko, yung mga taong negative kung mag-isip. Bakit ko nasabi ulit? Ito lang napakasimpleng dahilan. Kasi yung mga negative na tao, sila yung taong
magdududa sa kakayahan mo, magdududa sa business na tinayo mo. Sila yung tao na magsasabi sa'yo, okay ba to? Baka hindi maging okay yan, pare. Yung mga bagay-bagay na magbibigay sa'yo ng negative para hindi mo ipagpatuloy o hindi mo palaguin ang iyong negosyo. Diba? Iwasan mo sila. Iwasan mo yung mga taong hindi magandang magbibigay sa'yo ng comment. Diba? Yung negative kung magtingin. Yung negative na baka hindi umasenso ka, baka hindi maganda ipasukin mong negosyo, o hindi maganda ang tatakbuhin mong larangan kapalit ng iyong iaalisan ng trabaho. Kung babalikan mo yung nauna kong video, kung napanood mo yung nauna kong video, sinabi ko rin doon sa doon na iwasan mo ang mga negative kasi sila rin yung mga na hindi magsasabi sa iyo ng huwag kang umalis sa trabaho mo. Dapat mag-stay ka lang sa ganitong bagay, Hindi Sila rin kasi yung mga taong masasabi ko na hindi naging maganda o hindi magiging maganda sa tatahakin mong negosyo o pinasok mong negosyo. Kasi lahat ng sasabihin nila against na doon. Pero doon ka rin huhugot. Kung iiwasan mo sila, doon mo rin mapapatunayan na kaya mong pasukin pag iniwasan mo. Dapat lagi kang mindset mo ay positive thinking ka. Kaya mo. Kasi nga, kung naano ko sa video ko, na nakaraang video ko, ikaw ang boss Ikaw ang masusunod. Diba? Hindi sila. Hindi yung porke na binigyan ka ng negative na baka hindi yan magandang produkto ang inaano mo. Baka hindi tumalab yung negosyo mo. Diba? Ikaw ang gumagawa ng paraan. Ikaw rin ang mag-aayos ng paraan mo na yon. Ikaw ang masusunod. Pero kung hanggang maaari, iwasan mo sila. Iwasan mo yung mga negative. Okay. Number 3 na masasabi ko, iwasan mo rin maging mayabang. Bakit ko naman ulit nasabi? Kasi ang isang pagiging magyabang, kaya pinapaiwasan sa sarili mo yan. Hindi porke may negosyo ka na, hindi porke nakakahawa ka ng pera, ay waldas ka na, magyabang ka. Pag naalukan ka ng kaibigan, pre, o tol, inom naman tayo, gala naman tayo, diba? Magbibigay ka na magbibigay. Marami akong pera Magbibigay ako sa kamag-anak, magbibigay ako sa mga kaibigan ko. Ang short, maging galante. Iwasan mo muna maging galante. Hindi ko naman sinabing maging kuripot ka, pero iwasan mo muna sila na maging galante ka sa mga bagay-bagay. Kailangan patuloy mo pa rin mag-save ka ng pera. Bakit? Habang nagsisave ka kasi ng pera, at binibigay mo yung pera mong extra pera mo sa puhunan, dinadagdag mo sa puhunan, hindi mo namamalayan, unting-unti na nadadagdagan ng produkto mo, unting-unti ka na rin lumalago dahil sa ganun. Iwasan mo muna ang gumastos ng above minimum o umiwas ka muna sa mga kaibigan na mag-uudyok sa'yo, na gumastos sa mga bagay na wala namang maitutulong sa'yo, diba? Hindi masamang magyabang, pero maging humble mas maganda. Kasi pagiging humble at tahimik, hindi mismo ang negosyo na ang magpaparama o makikita nila na unti-unti kang lumalago. Tahimik ka lang pero nakikita nila yung nag-i-improve ka. Diba? Mas maganda yun. Yung nakikita nila ang magsasalita kung ano ka na ngayon. Diba? Kung pwede, iwasan mo muna maging gastador o maging mayabang sa mga kaibigan mo o magbiyabang sa mga kaibigan mo. Kung pwede, lahat ng pera, ipuhunan mo muna sa negosyo para makapag-increase ka, mapalago mo pa, di ba? Ipon lang muna ng ipon para sa future may magandang kinabukasan. Mas maganda muna yon. Tandaan mo, wala kang magiging extra kung lahat ng perang kinikita mo ay tinalaan mo sa negosyo. Ang importante lang dito ay yung nakukuha mo, yung minimum na panggastos mo sa araw-araw, pagkain at mga pinansyal. Yun lang muna ang pwede mo makuha sa negosyo para sa ganun ay mapagpatuloy mo at mapalago mo agad ang negosyo. Okay. At guys,
ang pang-apat kong masasabi na kailangan mo rin iwasan o ilagay mo na rin sa sarili mo, yung inggit. Muli guys, kaya napasama sa listahan ko yung inggit. Ito yung mga bagay na makikita mo sa nawala sa'yo. Kagaya sa mga kapwa negosyante natin. Nakita mo na may magandang bahay, may magandang sasakyan, may maunlad na negosyo. Diba? Iwasan mo silang pag-inggitan. Bakit ko ulit nasabi? Ganito lang yung bagay. Kasi once na nainggit ka o nagkaroon ka ng inggit sa katawan mo, dito ay hindi mo makikita ang process mo. Lahat ng bagay minamadali mo. Lahat ng bagay hindi mo na napag-aaralan. Pasok dito, negosyo dito. Hindi mo na paplanuhan. Dahil sa hindi mo pagpaplanuhan, maaari kang bumaksak sa ginagawa mo dahil sa inggit, di ba? Pero kung gumagamit ka ng logic na kahit dahan-dahan kang gumalaw pero planado at sigurado, hindi ka babaksak. Maging inspirasyon na lang iyon sa iyo na sila ay nakaangat pero dumaan din sa pinakamababayan. Maging inspirasyon mo sila para umangat ka. Dahan-dahan pero sigurado. Dahan-dahan na nakaplano na pagpasok at paglago sa negosyo. Yun ang sigurado. Huwag mo madaliin ang mga bagay-bagay. Huwag mo pagdaliin na magkaroon ka ng sasakyan. Mangungutang ka, maglo-loan ka para makakuha ka ng sasakyan, makakuha ka ng bahay. Mali. Maling diskarte yun. Kaya huwag mo silang pag-inggitan. Mas dun ka dun sa mananatili na diskarte mo. Dahil ikaw nga ang boss, diskarte mo. Kahit mabagal, unti-unting pag-angat, at least umaangat, di ba? Darating at darating din ang panahon na ikaw na yung nasa posisyon na yon. Ikaw na yung aangat, ikaw na yung may sasakyan, ikaw na yung may magandang sasakyan, bahay, di ba? Huwag mo madali, huwag mo silang pag-inggitan. Maging inspirasyon sa'yo. Gawin mo silang inspirasyon para ma-achieve mo yung narating nila o mahigitan mo pa, di ba? Na disiplina ang kailangan mo para marating mo yon. Huwag mo silang pag-inggitan. Purihin mo sila, kung pwede dikitan mo sila para kung ano man ma-advise nila sa iyo, makatulong sa sarili mo para ma-apply mo rin sa negosyo mo para makarating ka rin doon sa narating nila, di ba? Kaya kailangan hindi mo sila pag-inggitan. Kailangan inspirasyon sila para makarating ka sa tagumpay o makarating ka sa iyong mga pangarap, di ba? Guys, ang inggit kasi, iyan din ang magbing bottom line sa iyo para bumaksak ka. Kailangan lang ay talagang diskarte mo pa rin, planado pa rin lahat ng gagawin mo, lahat ng galawan mo para sa ganun ay yung pagpasok mo sa mundo ng negosyo ay umangat ka. Yun ang masasabi ko sa iyo. Kailangan ay nandun ka pa rin sa planado mo. Kung ano man yung nakikita mo sa kanila, kaibiganin mo sila, gawin mo silang inspirasyon, kumuha ka ng tips sa kanila kung ano pa ang magandang maidadagdag sa isip mo at sa negosyo mo. Okay guys, nandito na tayo siguro sa number 5 tip ko. Pinaka-importante. Huwag kang maging tamad. Sa lahat ng sinabi ko, kahit sa unang vlog ko, nasabi ko ulit to. Kaya i-remind ko ulit sa mindset mo na kasama pa rin to sa listahan ko. Huwag kang maging tamad. Sa lahat ng pagninegosyo, alam ko minsan sa pagninegosyo, may 8 oras pa nga yan, sobra pa nga. Pero consistent ka lang, maging masipag ka lang, huwag mong pasukin ng tamad ka. Kasi once na pinasok mo yung katamaran niya na hindi ka magbubukas, hindi ka mamimili, hindi ka magtitinda, wala. Baksak ang negosyo mo. Sabi ko nga sa nakaraang kong vlog, sana mapanood mo rin, bago ito, ikaw na ang boss, ikaw na ang mananatili, ikaw na ang gumagawa ng araw mo, schedule mo, at mga pwede mong pagpapalago sa negosyo. Kaya ang tanging sikreto nito, kailangan maging consistent ka, maging masipag ka. Lalo na kung paahon ka pa lang o pasimula ka pa lang sa negosyo, kailangan ay makonsistent mo na maging masipag ka. Kasi lahat doon ay nakapapaloob sa taong may disiplina at napapaloob din doon para maging successful ka ay ang pagiging masipag. Huwag maging tamad, di ba? Kasama ito sa bucket list natin, sa listahan natin na i-apply natin sa sarili natin na huwag kang maging tamad. Kasi lahat ito ay sikreto ng mga tao
minsan mayroong sobra sa 8 oras pumasok, minsan 12 oras na, minsan pa nga wala pa nga silang tulog kasi dahil kailangan nilang mamili, kailangan inventaryo para malaman nila kung ano yung kakulangan nila, kung anong kailangan nila i-adjust. Minsan magbubukas ka ng maaga para masalubong mo yung unang benta, unang mga taong dadaan sa harapan mo o bibili sa harapan mo. Adjust sa time. Adjust at sipag ang kailangan. Wala ulit nagsisimula sa mataas, lagi sa baba. Wala rin nagsisimula ng tamad para umasenso. Lagi nagsisipag yan. Lagi silang sobra sa 8 oras na trabaho para lang ma-maintain nila o masigurado lang nila na magiging maayos ang lahat. Sakripisyo na wala sa akin, payo ko lang na wala na sa akin yung pagiging palabarkada ko, nawala rin yung pagiging gimikero ko, nawala rin yung pagiging tamad ko. Dahil kailangan kong pukusan to, kasi kung di ko mapupukusan to negosyo ko, babaksak to, damay na rin ako. Hindi lang naman din ako, pamilyado na din po ako. Kaya kailangan ko magtulak, mag-push, na magsipag, kahit kulang sa tulog, kailangan ko i-apply pa rin, diba? Guys, muli guys, hanggang doon na lang siguro ang aking masasabi. 5 katangian ulit na sinabi ko na kailangan nyo iwasan. Unang-una ay ang iwasan yung pagiging palakaibigan muna. At sa mga kaibigan at sa mag-anak, maging negatibo, iwasan mo din yon. Yung maging mayabang, iwasan mo maging inggitero at maging tamad. Guys, kung ma-apply mo yung 5 na yan, sigurado ako may pag-asa ka para umangat. Hindi pag-asa, aangat ka. Kasi yan din ang in-apply ko sa sarili ko. Kaya, disclaimer lang ulit, yung lahat ng sinasabi ko na to ay in-apply ko para sa sarili ko. May kanya-kanya tayong mindset, pero yun ang mindset ko para ma-share ko rin sa inyo. Muli guys, hanggang dito na lang muli ang aking kung nagustuhan mo ang aking vlog, paki-like naman at paki-share na rin para lagi kayong updated sa aking YouTube channel at ating pag-uusapan about sa negosyo. Kung meron akong maipapayo, comment ka lang at ating pag-uusapan para sa ganun ay makapag-discuss natin at makatulong na rin ako sa mga mindset ninyo. Muli guys, hanggang dito na lang. Salamat ulit sa inyong pagdalaw at sa aking YouTube channel at hanggang ulit sa ating pag-uusap. Alright, bye-bye and take care. Ingat kayo lagi dyan.